In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan ng bangka. Subalit walang nahuli. Nang gabing iyon, nang magbukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halik kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at iminigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Friday, within the octave of Easter, sa mabuting balita, makikita natin na kahit kasama na ng mga alagad si Jesus noon, bumalik pa rin sila sa dati nilang gawi. Pangingisda, pero walang bunga. Bakit? Dahil ginagawa nila ito sa sarili nilang paraan. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero nung sinabi ni Jesus na ihulog ang lambat sa kanan, kahit parang simple lang, sumunod sila at doon dumating ang kasaganaan. Ang lesson nito, kapag ginagawa natin ang buhay ayon sa sariling plano,
Madalas napapagod tayo, pero walang resulta. Pero kapag sinunod natin ang Diyos, even sa simpleng bagay, nagkakaroon ng tunay na bunga. Sa unang pagbasa naman, sina Pedro at Juan ay matapang na nagpahayag. Walang kaligtasan kaninuman kundi kay Jesus. Hindi sila natakot kahit inuusig sila. Ang lesson nito, hindi sapat na kilala natin si Jesus. Dapat ipinapahayag natin siya sa buhay natin, sa salita at gawa. Bilang Romano Katoliko, maging live harmoniously as a family, following God's way, not your own way. Halimbawa sa pamilya, imbis na puro pride at galit, piliin ang pagpapatawad. Magdasal sama-sama sa rosary, Bible reading. I-prioritize ang Diyos kaysa sa pira o trabaho. Obedience, kahit hindi mo ito naiintindihan. Tulad ng mga alagad, sumunod kahit parang walang logic. Halimbawa, pagpunta sa misa, kahit pagod, pag-iwas sa kasalanan, kahit mahirap, pagkumpisal, kahit nahihiya. Recognize Jesus in ordinary life. Minsan, hindi natin nakikilala si Jesus sa simpleng bagay. Sa mahirap, sa pamilya, sa mga pagsubok. Halimbawa mula sa mga church fathers, si St. Augustine of Hippo, sabi niya, "Our hearts are restless until they rest in you." Kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging fulfilled kung wala ang Diyos. Si St. John Chrysostom, itinuro niya na ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa, lalo na sa pagmamahal sa kapwa. Si St. Ignatius of Antioch, handang mag-alay ng buhay para kay Kristo. Isang paalaala na ang pananampalataya ay may sakripisyo. Mayroong concrete example sa ngayon, ang magbigay ng pagkain sa nangangailangan, ang magpatawad sa nakasakit sa iyo, iwasan ang tsismis at galit, magdasal araw-araw kasama ang pamilya, tumulong sa simbahan, lector, extraordinary minister of Holy Communion, or volunteer. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, turuan mo kaming sumunod sa iyong kalooban
at hindi sa sarili naming kagustuhan. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba at handang maglingkod. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, at espiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay, lalo na po naming pinagdarasal sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang aming buong pamilya. At lahat na may karamdaman na nakabasa at nakarinig nito. Gabayan mo ang lahat ng kaparian, ang aming mga obispo, ang aming kura paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong simbahan. Patnubayan mo ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, at ang buong pamahalaan ng Pilipinas. Ipinagdarasal din namin ang mga pumanaw na, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, at sila'y tanggapin mo sa iyong kaharian sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Berhing Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, at ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.